Samantala, arestado na ang tatlong sangkot sa pagpatay sa isang foreign national na nakita po sa loob ng SUV sa Nueva Ecija noong nakaraang linggo. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, considered case solved na nga ng Police Regional Office 3 ang insidente kung saan may natagpo ang isang bangkay sa loob ng SUV sa Barangay Pia sa General Tinio, Nueva Ecija noong June 17. Iyan po ay matapos maaresto ang mga sangkot sa krimen. Natukoy ang biktima bilang si Shin Bong-sub, 37 years old, isang Korean national na nagnenegosyo ng mga Korean beauty products sa Pilipinas at naninirahan sa Angeles City. Formal siyang nakilala sa tulong ng Korean Embassy at kanyang pamilya. Lumabas sa investigasyon na huling nakitang buhay si Shin sa Clark, Pampanga. Sa tulong ng CCTV footages na subaybayan ng mga investigador, ang galaw ng sasakyan ng biktima mula Pampanga hanggang Nueva Ecija kung saan ito natagpo ang inabandona. Nabawi rin ng mga otoridad ang getaway vehicle at naaresto si Aldrin Torres. Sinundan ito ng pagkakaaresto kina Andrea Mones na kilala rin sa alias na Harin at Aaron Justin Manuel o alias Jao. Ayon sa Police Regional Office 3, si Manuel ang itinuturong gunman sa pagpatay. Nakumpirma rin ang deformed 9mm bullet na nabawi sa crime scene ay pinaputok mula sa 9mm Taurus revolver na nakumpiska kay Manuel. Itinuturing ito ng mga investigador na mahalagang forensic evidence na direktang nag-uugnay sa baril sa kaso ng pagpatay. Lumabas din sa investigasyon na si Mones ang taong dapat sana ay kakausapin ng biktima bago ang insidente. At sinabi ng pulisya na siya umano ang mastermind. Inimbestigahan din na may utang umano itong 200,000 pesos sa biktima. Ayon sa mga investigador, may mga nakalap na ebidensya nag-uugnay kay Mones sa pagpaplano at pagpapatupad ng krimen kaya siya inaresto. Nakasampa na ang kaso at na-inquest na ang mga suspect. Tiniyak din ni Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez sa publiko kabilang ang mga dayuhan na ninirahan at nagnenegosyo sa Central Luzon na patuloy na titiyakin ng pulisya ang kaligtasan ng mga mamamayan at papanagutin ang mga lumalabag sa batas. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.